Bakit nakapula ang Panginoong Hesukristo? May mga ilang parte po sa Revelation na makikita mo na pula ang kanyang kasuotan. Tapos nakalagay sa kanyang tie, di ba? King of Kings and Lord of Lords. Di ba? Yun po. Ganun po ba yun? Eksakto po ba? Pero yung pula, it signifies blood. Okay? The redeemed. Tayo po yung mga the redeemed. Nandiyan po tayo sa pulang yan dahil niredeem po tayo ng blood niya. Okay? So, maganda pong pinapakita. Symbol po yan na siya po ang tumubos. Siya lang po ang tanging qualified na maging manunubo sapagkat siya po ay Diyos. 100% God, 100% man. Okay, so ang katubusan po ay makukuha lamang po talaga sa Panginoong Hesukristo. Walang ibang pwedeng magligtas sa tao maliban sa Panginoong Hesukristo lamang. Sabi nga niya, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Kaya kahit ano pa yung yaman mo sa mundong ito, kahit ikaw ay bilyonaryo, trilyonaryo, nasa iyo na lahat sa mundong ito. Lilipas yan. Magpatayo ka ng mga gusali, mga pinakamatataas na gusali, guguho yan pagdating ng tribulation. Walang matitirang batong magkapatong sa kapwa bato. Dahil sabi ng Biblia, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Si Hesukristo lang ang hindi lumilipas. Walang ipagmamalaki ang kahit na sinong tao. Maging pinakamaganda ka sa panahong ito, maya-maya gurang ka na, kulubotski ka na. Gwapo ka ngayon, maya-maya panot siya na. Panot, di ba? So, anong ipagmamalaki ng tao? Kayamanan niya. Minsan nakakaasar yung mga tao na kung mayaman, ino-oppress ang mga maliit. Ino-oppress ang mga mahirap. May mga tao pong ganyan, mga mapagsamantala. Pero lahat ng yan haharap sa trono ng Panginoong Hesukristo. Lalo na kung di sila mananampalataya. Well, nandoon po sila sa white throne judgment. Walang gagawang believer na ganyan kasi ang believer po may pinalitan na ng puso. Di po ba? May leading ang believer. Ay, kagandahan sa isang believer. Yung mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang mga mananampalataya, ang mga born-again Christians, not the other way around. Okay? Only Jesus saves. He is the qualified Savior of the universe. Kahit saan ka tumingin, walang ibang nabuhay na magmuli after 3 days maliban sa Kanya. Pinatunayan na ang kanyang libingan ay walang laman sapagkat siya'y bumangon mula sa kamatayan upang patunayan na siya lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay God the Son. Siya ang manlilikha ng lahat. Hindi kayang hawakan ng kamatayan ang lumikha ng buhay. Amen? At kung na kay Hesukristo ka na, binabati kita kapatid sapagkat anytime rarapturin niya na ang church niya para mapasakan niya na tayo magpasawala hanggan. Ang Panginoong Hesukristo sa panahong ito ay nananabik na rin na makapiling tayo mga mananampalataya niya. Tanging problema sa atin, finite mind, limitado tayo. Kahit gustong-gusto natin ng rapture, hindi tayo makapagbigay ng tamang eksaktong date. Wala siyang ibinigay. Imminent. It will happen kung kailan it dating. Hindi sa kalendaryo mo. Hindi rin sa kalendaryo ko. At lalong hindi sa kalendaryo ng kahit sinong matatalino, kundi sa kalendaryo lamang ng Panginoong Hesukristo. Okay? So kung hindi ka pa tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, manampalataya ka na siya lamang ang daan sa langit. Alam niyo po ba, sa mga nangyayari ngayon sa iba't ibang panig ng mundo, ito na po talaga ang panahon na dapat ang evangelism talagang puspusan na. I-share na natin ang ebanghelyo. Share the gospel, share the good news.
Diba? Kasi church age pa lang tayo ngayon. At pag nag-rapture na, hindi na ganyan ang labanan. Hindi na ganyan ang paraan ng kaligtasan. After ng rapture, papasok na ang tribulation. Another 3.5 years, great tribulation. Paano mo maligtas doon? Tumanggap ka kay Jesucristo at magpapugot ka ng ulo. Mahirap maligtas doon. Mahirap maligtas doon. Mababasa nyo doon sa aklat ng Revelation at pinaputi nila ang kanilang damit. Yung mga tribulation saints, pinaputi nila ang kanilang damit. Meaning, dugo nila ang pinagpaputi doon sa damit nila. Alam niyo kung bakit? Kasi sariling dugo nila ang nabubo. Itong church age, epektibo rito ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Itong church age. Kaya ito yung for God so loved, whosoever believeth in Him will not perish. Pero effective pa rin po yan sa Great Tribulation. Whosoever believeth on Him. Pero doon po sa Great Tribulation, kailangan magpapugot ng ulo ang mga tao para mabubo ang kanilang dugo. Sapagkat yung blood ni Christ, ang effectivity dito lang po talaga sa church age. Rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the scriptures. Some maaring tumutol, ganito, ganyan, gano'n. Pinag-aralan ko po lahat ito, kaya alam ko sinasabi ko. Kaya, yes. Actually, may book po kami dito dati. Binasa ko yung librong ito. Xerox lang yung book na hinahanap ko. Doon sa pinaghiraman ko, wala na rin daw sa kanya. Pinahiram niya kasi kung kanya-kanyang napakaganda ng aklat na yun. Rare na rare. Pero alam niyo po ba, Xerox na lang po yun, yung binasa kong yun? Sabi ko, saan yung original nito? Ay, ewan ko kanya kasi Baptist pastor yung nagbigay sa akin ito. Yung original na yun, sa Amerika prinin. Pero konting very rare daw yung librong yun. Nakalimutan ko ng title kasi yung title niya malabo eh. Hindi ko nakita. Pero ang ganda ng book na yun, detalyado yung mga end times na mangyayari. At doon ko po pinag-aralan, nakuha itong mga sinasabi kong ito. Mga kaibigan at mga kababayan ko. How I wish sinerox ko. Biniro kasi ako ng isang kasama ko. Sabi niya, kuya naman, naka-xerox na lang yan. Isa-xerox ko pa, di wala ka na nakita. Oo nga, no? Then pinasubok ko nga, wala na nga lumalabas doon sa, hindi ko mababasa rin ako. So, babasahin ko lang itong Xerox na akla na ito. Pinahiran niyo kung kanya-kanya, hindi na rin po naisole. Siguro nagandahan. Nagandahan doon sa good. At sana kumalat yun kasi totoo po yun. Inaral ko doon eh. Ang ganda ron. Rightly dividing the scripture talaga. So, ayun po yun. At alam nyo, pinaputi nila ang kanilang mga damit dahil sila mismo, works nila, yung pagpapapugot ng ulo. Amen? So, yan po ang tribulation. Kaya ang pinakamagandang dispensation to be saved, ang church age. While church age pa tayo, do not waste your time. Accept Jesus now. Good night.